Luzon noon pang 2018. Yung area na yun po is bali place po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault zone po. Natukoy na dati pang landslide prone area ang lugar. Depensa ng provincial government ng Davao de Oro. Matagal na nilang idineklarang no-build zone ang lugar. Dati na rin daw nilang pinarelocate ang mga residente sa resettlement site ng Apex Mining at Barangay Kinuban, pero bumalik lang daw sila sa lugar. Tingin naman ng Office of Civil Defense, hindi sapat na may malilipatan lang. Pero likelihood, sustainable. Atom ayon kay Congressman Roel Peter Gonzaga ay aakuin na ng provincial government ang lahat ng gastusin sa burol at pagpapalibing ng mga namatay na biktima ng landslide. Atom. Maraming salamat Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isang senior citizen ang patay ng masunog ang halos 50 bahay sa Pasay City. May report si Darlene Tay. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng 72 taong gulang na si Ruben Yapon. Nasawi siya matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Zamora Street, Barangay 96, Pasay City. Talagang sobrang sakit po, mahal na mahal ko tatay ko. Mabuti pa nung namatay na siya sa sakit kaysa sa ganyan. Bedridden o hindi na raw nakakagalaw ang kanyang tatay matapos ma-stroke. At nang sumiklaw ang sunog kaninang pasado alas 2 ng hapon, Nagulat na lang po ako yung tumawag po yung anak ko na nasusunog na raw po ang tatay ko. isa si Darwin sa sumubok sumagip kay Ruben. Hindi na ako makapasok dahil na nandun na nga po yung lakas Nasugatan siya. Sugatan din ng isa pang residente at isang fire volunteer. Agad itinaas ng BFP sa ikalawang alarma ang sunog. Pasikipan ng kalsada, may mga double parking tayo dito. Since mga iskinita yung papasukan, so isa ito sa naging challenges namin. Nasunog din ang mismong barangay hall ng barangay 96. Tama yan ilang mahalagang dokumento gaya ng financial documents, water at logbook ng barangay. Ayun nga po, ayun namin ngayon kung paano. Pero yung sekretary namin, na sa kanya lahat ng mga files na wala. Matapos ang 2 oras, naapula ang apoy. Sa tala ng barangay officials, 48 bahay ang nasunog. Nasa 70 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Pansamantalang mananatili sa Zamora Elementary School ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang limited edition luxury car na nagkakahalaga ng 160 million pesos ang isinupo mismo ng may hawak nito sa Bureau of Customs. Ilang linggo pinaghahanap ang pulang Bugatti Chiron na yan na naipasok daw sa bansa na di dumadaan sa DOC. Patuloy pang hinahanap ang isa pang Bugatti Chiron na kulay asul naman. Nakunan daw sa social media ang 2 luxury car na bumabiyahe sa kalsada. Base sa paliwanag ng may hawak ng pulang sasakyan, nabili niya ito sa isa pang tao sa Metro Manila na patuloy ding tinutugis ng customs. Kapag di raw nahanap ang nagsasabing nagbenta, ang may hawak ng sasakyan ngayon ang mananagot sa batas. 2 freight forwarder ang inireklamo dahil sa kabi-kabila raw na pagkawala ng mga balikbayan box. Nakauwi na nga sa Pilipinas ang isang OFW pero ang padala niya wala pa rin. May report si June Veneracion. Bakas ang saya sa mga mata ng OFW na si Luga Kusan nang mapuno niya ang malaking balikbayan box na bunga ng hirap at pagod ng magtatrabaho sa Kuwait. Yung mga laman po ng mga bags ko is yung mga branded po na shoes ko, yung mga bags ko po, sir. Tapos yung mga yung pang size school supplies ng mga anak ko po, yung mga branded na t-shirts, mga pabango. Agosto nung nakarang taon, nang kolektahin ang balikbayan box ng Luzon Express Cargo. Lumipas ang Pasko at bagong taon, wala pa rin nakakarating sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman po namin pinulot yung pangalaman na nilagay. Nakakayak lang po, sir. Sabi ng grupong OFW Assistance Advocates, mahigit 100 OFW na raw ang nagpaabot sa kanilang kaparehong reklamo laban sa parehong freight forwarder. Ang tawag na namin dito is hindi na to normal na scam na talaga, balikbayan scam.
Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Luzon Express Cargo, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Iniimbestigahan na rin sila ngayon ng Bureau of Customs at posibleng i-rekomenda ng ma-blacklist. Kung makita natin na pretending talaga siya na hindi pinoprocess, hindi lang natin siya nire-recommend. Pagpapahid din kami ng kaso laban dyan. Si Erica, di niya tunay na pangalan. Ang Kabayan Cargo naman ang inirereklamo. Magdadalawang taon na raw ang lumipas. Nakabalik na siya ng Pilipinas mula Oman, pero hindi pa nakakarating ang pinadalang 9 na balikbayan box na nasa kalahating milyong piso ang halaga. 2 Pasko na actually yung nakakalipas. Lumipas na ulit yung Pasko sa bagong taon. Di pa rin po dumadating. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang Kabayan Cargo, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa Customs, dati na nilang pinatawag ang Kabayan Cargo dahil sa kaparehong reklamo. Sabi ng Customs, makakaasa si Erica na malapit nang ma-release ang kanyang mga padala. Tungkol dun sa kabayan, no, na ang kanilang local forwarder yung sa Rensworth, matapos yung kanilang pagharap sa atin, nag-commit sila na aayusin, no, babayaran nila at i-deliver yung mga 3 container yan na na-abandon nila dito. Yung relasyon ng babalita para sa GMA Integrated News. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang International Criminal Court. Sinabi ni Duterte sa gitna ng bali-balitang arrest warrant na laban sa kanya ang ICC. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontra Birada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi ng dating Pangulo na papalag siya sakaling arestuhin siya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanilang administrasyon para tulungan ng ICC. Sabi naman ni Solicitor General Leonardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Iginiit ng Clark Hills Properties Corporation na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anuna sa Angeles, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Hener Hedona, wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Christmas season, bagay na kanila raw ipinangako sa isang pulong. Nagpahayag din daw ang Clark Hills ng intensyong mag-donate ng 1 hektarya ng naturang lupa para sa mga may hirap na residente. Humingi rin daw sila sa LGU ng listahan ng indigent family sa lugar, pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumupad din daw sila sa naunang pangakong nilang gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ng Clark Hills na hanggat walang nalilipatan, hindi nabigabain ang bahay ng mga indigent at ng mga orihinal na may hawak ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ayon sa mga residente, inaresto kahapon ng 2 lalaki, kabilang ang isang menor de edad na na-turn over na sa DSWD. Ayon sa Angeles City Police, 12 pulis at 10 miyembro ng demolition team ang nasugatan sa gulo. Mahigit 1 oras na lang, Chinese New Year na sa Maynila, inaabangan na ang fireworks display na hudyat ng pagpasok ng Year of the Wood Dragon. May live report si Katrina Son. Katrina? Atong pasado alas 7 pa lang ng gabi kanina ay dagsana ang mga kababayan natin na nagpunta sa Jones Bridge dito sa Manila, maging sa katabi nito na Pasig Estarat para abangan o pagkabayanan ang pagsisimula ng fireworks display mamayang ang hating gabi na hugbat na pagsisimula ng Chinese New Year. Thank you, ate. Talagang dito ka pumupunta. Bago mag-Chinese New Year, naglaan na si Juvie sa Gloria ng kanyang Pamper Me Day. Kapag ka nagkapagupit ka, pasalubungin mo yung Chinese New Year, lalo kang gaganda. At swerte. Kung ang mag-asawang Feng Shui expert na sina G at March Santos ang tatanungin, simbolo ito ng pagtaboy ng nakaraan o bad luck. Before the Chinese New Year, yung year cut. Because after the Chinese New Year, it means cutting your luck.
O, parang pinuputol mo yung swerte mo. Kung ayaw namang magpagupit pero nais ng good fortune, bumili ng bagong damit o underwear. Maglinis na rin daw ng bahay o mag-declutter. Sa mismong araw naman ng Chinese New Year, bawal daw ang paggamit ng anumang pagdiwa o matutulis na bagay. Ang Chinese New Year mismo, no cutting of food. That's why you prepare food that you can just eat with your hands. Or basta hindi gagamit ng knife. You have to declutter first your house, your space, before the Chinese New Year. So wala nang bilisan of the Chinese New Year itself. Maaaring maglagay ng pampaswerte sa bahay tulad ng key of success na pangbukas daw ng bagong buhay. Kung gusto raw swertein sa pera, subukang maglagay sa cellphone ng 50 pesos bill dahil pula ito at kakulay ng angpaw. Di ba, everyday, umaga, gabi, hawak-hawak natin tong cellphone. Walang pera. Kaya naisip ko, lalagay kong pera para araw-araw may pera tayo. Mabili na rin ang iba't ibang flavors ng tikoy. Paniwala kasi na mas mabubuklod ang pamilya at mas didikit ang swerte kung kakain ito sa Chinese New Year. Ang mga pang-good luck na iyan makikita sa Binondo na oldest Chinatown, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung Binondo mismo, 1594, Chino ka pero hindi ka Kristiyano, dun ka sa Parian. Pag Chino ka pero Kristiyano ka, dito ka sa may Binondo. Kaya kung titingnan mo rin yung kasaysayan natin, yung Binondo Church, yung isa sa pinakamaagang simbahan na naitayo. At pag sinabing Chinese New Year, Binondo is the place. Kaya ready na ang LGU sa dagsa na makikiselebrate. Atong sa mga oras naman na ito ay sarado na nga ang Jones Bridge dito sa Maynila. Marami na rin tayong mga kababayan na nariyan para antabayanan ang fireworks display na magaganap na mamayang hating gabi. Sa mga oras din naman na ito ay kasisimula lamang tumugtog ng Manila Band na hudyat naman ng pagsisimula ng programa rito. Ato? Maraming salamat, Katrina Son. Susunod, Jillian Ward na binansagang pambansang fiancé. May kadate kaya sa Valentine's Day? At G, ngayong long weekend sa dating minahan na isa ng yung pagsalan sa pagbabalik ng State of the Nation. Faithful ang asawa ko ba? Bernard, I missed you so much. Stop na. Lasing ka. Can we pretend na I'm still in Boracay just for tonight, please? Let's make it right. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Dito sa amin. Smooth and digital hair. From Palmolive, infused with 100% natural aloe vera extract. Palmolive. You're watching State of the Nation on GTV. Na-hit and run ang asong yan sa Kidapawan City. Kahit di na makalakad ng maayos, nakatawid pa ito ng kalsada. May mga concerned citizen na tumulong sa aso na inoobserbahan na ngayon. Sa Tulunan, Cotabato, patawid na ang asong yan sa highway pero umatras ito kaya nasalpok ng paparating na motorsiklo. Sumemplang ang motor at nadaganan ng motor ang aso. Sugatan ng rider at angkas ng motor. Inaalam pa ng barangay kung sino ang may-ari sa aso. Nananawagan naman ng barangay sa mga dog owners na maging responsable at huwag hayaang gumala ang mga alaga para iwas disgrasya. Binansagan na rin ngayong pambansang fiancé si Jillian Ward. Ang detalye sa report ni Nelson Canlas. Mula sa bakal hanggang sa totoong singsing, hindi lang sa mga new gen kumikinang si Jillian Ward, kundi sa maraming tagahangang nagpo-propose sa kanya. Kaya naman binansagan na rin ang aktres na pambansang fiancé. Tuwa po ko kasi kada nagpaparada po ko ngayon, ang dami po talaga nagbibigay ng mga singsing. Ang dami ko na pong nakolek. Pati po yung singsing na may kalawang na sa akin pa rin po. Tapos meron din po mga bracelets. Tapos ang dami po din ng mga regalo. So sobrang nakakatuwa po talaga kasi natatabi ko po siya. Kumbaga may remembrance po ko galing sa kanila. Pero may Valentine's date pa si Jillian. Well, basta.
Well, sinasabi ko nga po, ayoko pong nag-a-assume baka friendly gestures po yung ginagawa nila. Pero basta ngayong Valentine's po, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga nakapaligid po sa akin, I feel loved and I feel blessed. Group of the Year awardee ang K-pop girl group na New Jeans sa 2024 Billboard in Women Music Awards. Bukod sa parangal, kasama sila sa star-studded lineup ng performers sa award ceremony. Gaganapin yan sa March 6 sa California. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, Maganda rin naman doon. dating minahan na ngayon dinarayo dahil sa napakalinaw na tubig. Sa pagbabalik ng State of the Nation. Wow! Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show? Game! Abot pa ba hair ko? Kaya pa yan. Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with a powerful blend of aloe vera, biotin, and castor oil that nourishes each time you wash for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Wow! How amazing! I got you together, there's nothing we can do. Amazing! Sunsilk! Sa Masinloc, Zambales, matatagpuan ang ilog na may napakalinaw na tubig.